Hello guys, welcome back to my channel. It's me, Ruby Marinzuki, for today's video. Ito yung recap 2023 dahil tapos na ang 2023. So ito yung recap ng life ko in my life. So recap yung mga experiences at natutunan ko sa 2023. So ito yung syempre syempre meron sa yung dyan. First to syempre para makita ko yung mga experiences ko sa 2023. So, ang number one is yung nakapagtapos ako ng pag-aaral June 2023. So, yan yung first na achievement ko sa buhay, nakapagtapos ako ng pag-aaral bago nag-start ang aking journeys in life. So, yung mga journeys in life ko, ito yung mga experiences at natutunan ko sa buhay. So, dahil tapos na akong mag-aral at syempre first ko natutunan dahil hindi agad ako nakapagtrabaho, yung mga na-apply ko puro pending. So doon ko na-realize na hindi pala madaling makapaghanap ng trabaho kasi wala akong experiences. Natutunan ko yun kasi nga more on pag-aaral lang ako, hindi ko na try na magtrabaho kasi parents ko ang nagpapaaral sa akin kahit hindi ako scholar. Tapos syempre inisip ko noon na kanang dahil sa syempre ginagawa ko yung syempre pinabuti ko yung pag-aaral ko kasi nga wala akong scholar noon at nakapagtapos ako. At saka ang journeys naman ko dahil sa pagtatrabaho ko, hindi naman ako kaagad nakapagtrabaho kasi nga wala experiences. Marami na akong na-applyan pero pending pa rin. At nung nag-start na nakapagtrabaho na ako, pagkatapos ko mag-birthday ng 23 years old, doon ko na napagtanong sa sarili ko na syempre mag-try ko na syempre yung opportunities, yung housekeeping slash messenger. So napanood yun naman yung vlog dito, di ba? So yung sahod ko din, nakapagsahod ako 23 years old. So doon first time ko nakahawak doon ng pera na galing sa pinaghirapan ko. So sabi ko ito pala yung first time pakiramdam na makahawak ng pera, ganyan. Kasi nga syempre hindi ko na try na pinaghirapan ko ang pera. Syempre ganito palang pakiramdam, napakasaya, ganyan. Syempre kahit na first mo yun na sahod, nauubos din siya kasi nga marami. Syempre temporary lang naman yun only 1 week na housekeeping slash messenger, hindi naman siya permanent. So at least nakapagbigay ako ng pera sa mama ko para makapunta siya doon sa amin sa Makilala. Yun yung first sahod ko. Ito yung mga recap in life na natutunan ko. So first time ko na ang ganda pala sa pakiramdam na makapagbigay ka sarili mo pera sa magulang mo pa talaga. So and then sa next naman na journeys in life ko, tapos ko na mag-start ako ng trabaho. Ito na yung labeling. So, nung na-start ako ng labeling, hindi madali yun sa akin kasi nga, kahit back up lang ako nung nag-start ako ng labeling, sobrang happy ako kasi nga, kahit na hindi ako sanay sa mabigat na trabaho, pero ginagawa, doon mo palang pala ma-realize na gagawin mo talaga para lang, syempre, pinaghirapan mo para makapera ka kasi nga time na yun kasi na yung parents ko wala silang masyadong trabaho at walang pera, so kailangan namin magtrabaho. Doon ko na na kayang-kaya ko to. Nung first time na hindi okay sa akin ng revealing, pero nagsunod-sunod na ng mga days, natutunan na ng katawan ko na syempre kahit mabigat na trabaho, natutunan ng katawan ko na kayang-kaya niya talaga, and naging strong siya and hard work sa mga trabaho na ginagawa ko. At saka nakapag-provide ako ng pagbayarin sa kuryente. So kasama ko yung sister ko sa labeling, nakapag-provide kami ng kuryente, ng pagbayad, syempre tubig at yung bigas dito sa amin. So doon ko na sa sarili ko, sobrang happy talaga kapag galing sa sarili mong pera. Ganun yung na-realize ko nung second sahod ko na syempre taas nung sahod ko sa housekeeping slash messenger. So napanood yung mga vlog dito. Sobrang
ang gaan sa pakiramdam na ito na yung time na nakapag-provide ka na hindi mo magagawa dati na wala kang experiences sa trabaho. Ma-realize mo talaga siya na kahit na mahirap pagkahanap ng pera, gagawin mo talaga siya para makapag-provide ka sa parents mo. Syempre yun yung pangarap mo na balang araw pa kapag makapagtapos ka, makapagbigay ka ng provide sa parents mo. Ayan! So, kahit pa unti-unti makapag-provide at naranasan ko rin. So, syempre learning, ito na yung trabaho ko. First time ko maka 6K, 'di ba? Sinabi ko sa vlog ko, first time ko magka 6K. Sobrang happy ako kasi ito na yung pang Pasko at saka New Year ko. Ito yung sa December na. Kahit na November ako nakapag-start ng trabaho, at least sa December at saka November at December, pinaglalaanan. First time ko maka-provide din ng panghanda sa Pasko at New Year. So, kahit na mahirap ang loyalty, sabi ko nga sa vlog ko, syempre, buti na lang kaya-kaya ng katawan ko. Pero yung labeling, first time talaga na hindi kaya ang katawan ko dahil na medyo nasanay na yung katawan ko. So nakakaya ko na din siya ni loining. Mabigat yung loining kaysa labeling kasi yung isda mabigat, yung lata hindi. So ayan. First time ko syempre nakapagbigay ng regalo sa mga pamangkin ko. Syempre para sa parents ko, hindi ko inaasahan na mangyayari to ngayong 2020, ngayong tapos na ang 2023. Kasi akala ko matagal pa ako makapagtrabaho kasi puro pending yung pag-apply ko. Tapos talagang nung nag-pray ako na kanang bago yung birthday ko, sabi ko ready na, parang feeling ko talaga ready na ako magtrabaho no, nakapag housekeeping / messenger ako, labeling at saka loin. Siyempre nakapagtrabaho kasi naka-feel ko na gusto ko nang matry na magtrabaho, kaya naging labeling na, loining, ayan. So, hindi madali sa akin yun. Pero, syempre, lahat ng matutunan mo sa bahay, merong experiences at meron kang matutunan. Kasi, ganun lang talaga ang buhay natin. Syempre, kailangan may matutunan tayo sa buhay. Sa pagtatrabaho at pag-provide ng needs sa bahay, bilang tao, bilang anak, bilang kapatid, bilang kang karakter sa sarili mo para sa parents mo at saka mga taong gusto mong tulungan yung mga tao kung nasa sa yung karakter na yan. So, syempre, go with the flow ka lang. So, pagkatapos ko dito sa experiences dahil tapos ng 2023, so nalalaman nyo naman sa New Year resolution ko na ang achievement ko sa 2024 at sana matupad yung mga pangarap ko at marami pang blessings na dumating. Hindi lang para sa akin, para sa inyong lahat at syempre para sa inyong mga pamilya at sa inyong mga sarili. So, sana maging masaya ang 2023 kahit maraming challenges na dumarating sa ating mga buhay, lagi tayo magpapakatatag sa atin, sa sarili natin kasi ganun lang ang life. Strong lang, maging strong kahit na minsan napapagod ka, may mga problema kang pinagdadaanan, pero laban lang talaga. So, ayan lang yung mga experiences, recap ko sa akin na natutunan ko sa aking sarili. Sana sa 2024 marami pang maging challenges pero laban at saka kung ano pa man yung darating sa akin na achievement, opportunities, sa tanggapin ko yun bilang syempre graduating students at syempre para sa mga experiences ko na buhay at mga trabaho pa na darating. Thank you so much for watching. See you sa kay next vlog. Bye!